Sa Biblia, may tatlong pangunahing uri ng kamatayan. Una, ang espiritual na kamatayan na nangangahulugan ng paghihiwalay ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Nagsimula ito nang sumaway sina Adan at Eva sa hardin ng Eden, at patuloy itong umiiral sa lahat ng ipinapanganak sa kasalanan hanggat hindi sila napapanumbalik sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pangalawa, pisikal na kamatayan na tumutukoy sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu mula sa katawan. Ito ay isang hindi maiiwasang resulta na pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ngunit para sa mga sumasampalataya, ito ay isang daan patungo sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Pangatlo, walang hanggang kamatayan o ikalawang kamatayan na nangangahulugang walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos sa lawa ng apoy na inilaan para sa mga tumatangging tanggapin ang kaligtasang inaalok ni Kristo. Ito ang pinakamatinding anyo ng kamatayan sapagkat hindi na ito maaring baliktarin. Ang tanging paraan upang mapatagumpayan ang lahat ng anyo ng kamatayan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa Genesis chapter 2 verse 17, pinalaan ng Diyos si Adan na huwag kainin ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat ito ay nagdudulot ng kamatayan. Ang pagsuway niya ay hindi lang nagdala ng pisikal na kamatayan, kundi pati espiritual na paghihiwalay mula sa Diyos. Ang araw-araw na makikipag-ugnayan sa Diyos ay mahalaga para sa isang malalim at matatag na pananampalataya. Sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita at pagsamba, mapapalapit tayo sa Kanya at lumalago sa ating espiritual na buhay. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay may nagbibigay ng gabay, kapayapaan at kalakasan upang harapin ang bawat araw ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo ay nagbibigay ng katiyakan at layunin sa buhay ng bawat mananampalataya. Ipinangako ng Diyos na si Jesus ay muling darating upang ganap na itatag ang Kanyang kaharian at tuparin ang Kanyang mga pangako ng katarungan at kapayapaan, ang buhay ng walang hanggan. Sa gitna ng mga pagsubok, ang mga pag-asang ito ay nagpapalakas sa atin upang mamuhay ng may pananampalataya, katapatan at paghanda para sa Kanyang maluluwating pagbabalik. Trust in Jesus, for He is our eternal life, our hope and our salvation. Through Him, we find peace, purpose, and the assurance of everlasting life. His love and grace sustain us in every season, guiding us through trials and victories alike. When we put our faith in Him, we are never alone, for He walks with us, offering strength, wisdom, and unending love. No matter what we face, His promises remain true, and in Him, we have the greatest gift, eternity in His presence.